Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, just in, retired PNP Chief Oscar Albayalde, testigo, nako, Chess Escudero, James Kumar, Jinggoy Estrada, Jonathan Morales, yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay News Files, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ng tawanan nila eh. Oo. Chis Escudero eh. Nagsasalita din si Chis eh. Mukhang, hindi ko naman sinasabing kasabwat din si Chis dyan. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pipigilan ang anumang destabilization plan laban sa pamahalaan sa kanyang talk to the troops sa Camp Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City. Sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag na ma-destabilize ang gobyerno at lumikha ng pagkabahagi sa bansa. Hinimok ng Commander-in-Chief ang mga sundalo ng 4th Infantry Division na patuloy na ipakita ang katapatan, pagiging makabayan at serbisyo sa mamamayan. Ngunit ang presidential sister hindi kumbinsido sa umuugong na destabilization plot. Nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na. Unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong praning. Basta magtrabaho lang tayo at maaari ibalik ang usapin sa bigas. So yun mga kababayan, wag masyadong praning. Nako, from presidential sister. Kaya lang naman sino pang pinagsasabihan niya, di yung kapatid niyang si PBBM mga kababayan. Kasi di ba, there is no such destabilization. Wala namang ganung nangyayari. Ang mga tao po, pag nagko-komento po ba sa inyo, pag napupuna kayo dyan sa gobyerno, destabilization agad? Pag pinupuna kayo dyan sa gobyerno, destabilization agad? No, hindi po mga kababayan, sapagkat karapatan po ng bawat isang Pilipino, no, na i-express yung kanilang sarili, di ba? Regards to what is happening in our country, di ba? Mahirap naman po yun kung hindi kikibo yung taong bayan sa mga ginagawa nila. O, di ba? O, tama po si Senator Amy Marcos. Dapat pag-usapan po yung bigas. O, ito, pakinggan natin. Ang pagkain, una nang itinanggi ni DILG Secretary Benhur Abalos ang umano'y namumuong Osterplat at nanindigang buo pa rin ang suporta ng pambansang pulisya kay Pangulong Marcos Jr. Sa kakapasok lamang na balita, uumpisa na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson Manila 6th District Representative Benvenido Abante, bilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pang-abuso sa karapatang pantao sa kasagsaga ng kampanya. So yan mga kababayan, tayo pabor din po tayo, no, para lumabas ang totoo. Pero ang kailangan, Pilipinas po yung mag-imbestiga, hindi po yung ICC, no? Kasi, diba, hindi naman tayo membro doon at may umiiral namang batas dito sa atin. Ngayon, kung gusto po nilang imbestigahan dyan sa Kongreso, yung drug war ni PRRD mga kababayan, go! Kayo rin naman ang mapapahiya pagdating ng panahon. Plano namang imbitahan sa
pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang na si dating Justice Secretary Menardo Guevara na ngayon ay Solicitor General, gayon din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, maging si dating Senador Antonio Trillanes binabalak ding imbitahan sa pagdinig, kabilang ang dating mambabatas sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon sa ilang netizens, hindi naman nakapagtataka na malusutan sila ng isang sinasabing pag-leak ng dokumento sa kanilang ahensya kung mismong mga preso sa poder nila ang nakatakas. Ayon kasi sa ulat mismo ng Philippine News Agency ay naglunsad ng manhunt ang mga otoridad laban sa 7 person deprived of liberty na nakatakas mula sa jail facility ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office sa Zamboanga City noong Lunes ng madaling araw. Ngunit umalma na ngayon si Senator Sus, Ginoo mga kababayan ha. Oh. Yan, hindi talaga katakataka kung bakit nagkakaroon kayo ng leakage diyan. Kasi mismo itong mga physical na nga ito, malalaki po itong mga ito, hindi nyo pa nakita kung paano nakalabas. Di ba? So, di ba may mga ano kayo diyan, may mga security, yan. Bukod sa security, meron pa kasi sigurong mga CCTV. Ha? Nako talaga. De La Rosa dahil mismong mga kasama niyang senador ang kini-question siya at nais nang pigilan ang susunod na mga Senate hearing ukol sa kaso ng PDEA leaks dahil tila lalo lang nahahalata na may tinatagong mas malaking pangyayari sa usapin na ito. Ayon pa sa kanya, sa isang panayam ay never man akong naka-observe in my almost 5 years as a senator as practice or as matter of tradition na yung discretion as to who are going to be invited in his committee hearing ay kinukwestiyon ng mga kapwa senador. Wala man itong politika, so sana pagbigyan lang ako na ma-exercise yung aking discretion as chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. At ganun din naman sila kung sino pong imbitahan nila. Wala po akong pakialam, nire-respeto ko rin sila sa pagiging chairman nila. Kaya nga mga kababayan dun ba sa hearing ni Rez Ontiveros kaya Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman siya pinakailaman, di ba? Kahit sino nga kinukuha niya pag may witness lang siya, di ba? Pero bakit ngayon nagtataka tayo dito sa hearing ni Senator Bato, mga kababayan? Talagang ano sila masyadong conservative itong mga senador ngayon. Bakit kaya? Bakit kaya sila medyo natataranta? Na ano ba? Nasasaktan na? Or kabado ng mga ito? Ni Senator Bato de la Rosa, gayon pa man sa isang CCTV footage na inilabas ni Jonathan Morales, malinaw na sinabi ni Eric Santiago alias Picoy na kung hindi mananahimik ang dating PDEA agent ay malamang papatayin ito at pinaalala na hindi lang sa pagbaril ang pagpatay ngayon. Dito naman pumasok sa isipan ni Atty. Glenn Chong kung bakit maraming naha-heart attack na mga opisyal ng gobyerno nitong mga nakalipas na taon. Batay sa obserbasyon ni Glenn Chong, ang mga inaatake sa puso ay yung mga opisyal na medyo may pagkontra at sama ng loob sa pamahalaan dahil sa pagbalasa ng mga tao sa gobyerno. Nabanggit ng 4 na pangalan si Atty. Glenn Chong at ang isa rito ay hindi raw niya mapaniwalaan na inatake sa puso dahil ito ay maingat sa katawan at malusog. Gayunpaman, dahil siya ay naglabas ng mga pahayag laban sa mga Marcos, siya daw ngayon ay sobrang nag-iingat at dumating na sa punto na hindi siya kumakain sa labas at iniinom na hindi siya mismo ang naghahanda. Ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi niyo sa balitang ito? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Pero anong problema natin na kakilala ito ni James Kumar, ito si Nalisa, si BBM, si Chis Escudero, at saka si Jigoy? Unang-una,
Punta ka sa Comelec, isa sa mga number one campaign contributor, ito Oy! si James Kumar. On record. Kampanya ni Marcos. On record. Magkauni lang ito. Doon sa picture, kita-kita Tignan na. natin, picture. Kaibigan Tignan pa natin sa picture. Gino Estrada ito eh. Oh, wow! Ayan, Oh, ha? Sarap ng tawanan nila eh. Oh, Chis Escudero nagsasalita din si Chis eh. Mukhang, hindi ko naman sinasabing kasabwat din si Chis dyan. Pero eto mga kabayan, no, etong nandito na kasama ni Senator Jinggoy Estrada, eto yata si Kumar, no? Etong nasa gitna, parang ito yung ano 'di ba? Ito yung may nag-imahinasyon lang daw siya. 'Di ba? Yung tumawag kay Enriquez, sa Santiago ba 'yon, mga kababayan? Ha? Yung gusto niya lang pumunta sa Senado? Yung nagbanta na may papatay kay Morales, eto yun yata eh. I'm not sure, mga karibin natin Pero parang kamukha eh. Wala yatang dalang script si Chis nung nagsalita. Oh, kasama niya yung kuting at yung cute. Si Cute! Nandyan si Cute! Oh. Talagang mukhang tirador ito ni Cute. Ito si James Kumar eh. Pare, ako ay talagang nasa shock. Kasi nung magkasama tayo sa BACC, I've always thought, mga kababayan, matino ito si James Kumar. He will not, Baka influence peddler dito eh. influence peddler na. No? Dati, matino ito eh. Alam mo, ang mga tao na tiningin kong matino ay Grabe. influensya ng kasamaan dito sa mga leaders ngayon na nakaupo diyan sa Malacanang. Nagiging masama ang mga tao by means of being influenced by them to perpetuate crimes. BI ang tawag dyan. Bad influence. Bad influence. Hindi nyo pwedeng baguhin yung katotohanan na si JM ang pumirma doon sa pre-operation report. At siya ang agent in charge ng PIDEA. At that time na may lumutang na confidential informant, siya nag-depose, siya yung nag-interview, siya yung nagtatype. Ano yung, tapos siya yung ayun yung picture, sige. Siya naglagay sa folder. Hindi nyo mababago yon. Kahit anong sabihin yung kriminal, bobo, matalino, whatever, lahat ng adjective na negative, ilagay nyo. No, ilagay nyo na, bato, unahan mo na yung lahat ng tao dyan sa Senado. Sabi mo na, ito, meron akong isang folder. Red folder naman. Red folder na lahat ng negative na pwedeng ibato sa isang tao. Ito, yan, lagay na natin, JM. Pero hindi natin pwedeng mabago. Bato, gumawa ka na ng ruling na hindi mababago yung katotohanan na siya pa rin ang pumirma dun sa pre-operation report ng PIDEA. Hindi pwedeng baguhin nun. Merong bang pwedeng pumorward, lumabas sa Senado at sabihin, hindi si JM, sinungaling yan. Ako ang pumirma. Meron bang ganon? Wala. 3 hearing na. Wala. Siya talaga eh. How can you change the truth? Wala. Kaya siya talaga. Ngayon, kung siya talaga yun, hindi ba merong kayang katotohanan to sa sinasabi niya na bangag si Bongbong? Hindi naman siya nagbibintang eh. Ang nagsasabi, yung informant. Ang tatanga ng mga ang tatanga eh. No? Kahit sabihin nyo mga kriminal yan, kahit siraan nyo na siraan yan, that will not change the fact. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa mga nangyayari sa ating bansa? Eto, naniniwala po ba kayo na aksidente po yung pagkakasabi ni Santiago, Yung si Picoy, yan si Picoy.
Naniniwala po ba kayo na aksidente, imagination niya lang yung sinasabi niya kay Enriquez about Lam, no? May Lam and Kumar, James Kumar. Ha? Aksidente lang ba na napangalanan niya yung dalawang yon? Or hindi niya talaga aminin kasi on the record na. Na-record po sa CCTV yung kanilang pinag-usapan, mga kababayan. Kaya ngayon ay medyo nagpasinto-sinto na po itong si Picoy, mga karibin natin, no? Kasi imahinasyon niya lang daw eh. So, ayan, abang-abangan po natin kung anong mangyayari dito kay Picoy kasi merong mga sinabi siya na pwedeng maging threat, no, sa buhay po ni Morales, mga kababayan. So yan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo, mga karibin natin, i-comment lang po sa baba para at salam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito, alright? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video.